Gitudlo ka nato sa Ginoo karon sa iyang mga pulong. Una, sa unang pagbasa, nga ang Dios sa iyang dakong kaluoy giatiman niya kita. Kilarawan pinagi sa pagsulat ni Propeta Ezekiel nga usa ka bag-ong na tawo, walay nagatiman, walay nagkuan-ana, walay nagligo, nagutang og asin o kung sa padinha, nagatiman sa bata, walay nagputol sa pusod. Ang Dios mingon siya, ako ang nagputol sa imong pusod, ako ang nagligo kanimo. Pinta nga God's mercy cares. Ang iyang kaluoy nga ni kanato muatiman o muamuma kanato. Pagdako mao pod iyang gibuhat, ikupuan niya sa iyang kupo. Unya naghimo ang Dios og kasabutan tali sa tao o kaniya. Ang tao mabudhion og maluibon, nagluib sa kasabutan sa Dios, apan ang Dios nagpabilin nga siya matinud-anon sa iyang kasabutan. So ang unang pagbasa, nagpahinumdum ka nato nga bisan kita usahay sa atong kinabuhi, musipyat, makalimot sa Ginoo, apan ang Dios dili gayud malimot kanato. Bisan kita magbudhi sa atong kasabutan sa Ginoo, ang Dios dili gayud makahimo sa pagluib kanato nga iyang katawhan. Hinumdumi nga sa pagbunyag nato, we enter into a covenant with the Lord. Pagbunyag nato, apan sa atong pagpuyo karon sa kinabuhi, daghay gitawag nato nga unfaithful moments. But God remains a faithful God. So take note nga, bisan kita unfaithful, God remains a faithful God. So whenever we committed a sin, we can return to God. We can ask God's mercy. We can be sorry of our sins because God is a faithful God and He is not like us. Mupasaylo gayud ang Dios. Pag-abot sa atong ebanghelyo, ang gugma sa Dios ipadagay din niya ngadto sa kaminyoon. Ang kaminyoon naglarawan sa kasabutan sa Dios o sa tao. We go back to the letter of St. Paul to the Ephesians in chapter 5, na ang kaminyoon di ay larawan sa relasyon ni Kristo o sa iyang simbahan. So ang kaminyoon, mo na gitaw to nga usa ka makita nga pagpadayag sa covenant of God. Unya karon dunay mga Parisiyo nga niadto kang Hesus nangutana, nagtugot ba ang atong balaod nga makabulag ang bana sa iyang asawa? Mingon si Lord, wa ba din mo kabasas kasulatan? Wa mo nagtuon sa Biblia? Giingon sa kasulatan, nagibuhat sa Dios ang lalaki ug babae, o tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan og muputipon pagpuyo sa iyang asawa, og sila dili na duha kundi usa na lamang. Busa dili pagabulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Karon ming na mga Parisiyo nga nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa? Mingon si Lord, kay gahi man mo o masinupakon gayud kamo sa kabubuton sa Dios. Sumaw na nga gitugutan kamo ni Moises tungod kay gahi kamo o apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Sumaw po ni karon ang atong hagit sa atong katilingban karon. Nipasar na sa Kongreso ang divorce law o gipaabot ang diskusyon sa Senado. Ang unang gisupak ani nga balaod, kini nga balaod sa divorce law, absolute divorce law sa Philippines, ang una nilang gitamparos ang Dios. Nag-ingon ang Ginoo nga ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon. Unsay gibuhat sa atong mga magbabalaod sa lower house, naghimo sila og absolute divorce law, bungkagon ang gihiusa sa Dios. So unang gitamparos
ang Dios. Kita bitaw kung atong tamparoson atong ginikanan, moingon man sa gabaan ra kanako dong. Mag-expect tag blessing, gub-on nato ang giingon sa Dios. I think we cannot expect blessings. That is why we need to pray more for our lawmakers. Unya, tan-aw nato nga ang problema pagsud sa kaminyoon, dunay mga problema tinuod man gyud na nga dunay kaminyoon problematic. Apan nga nung di man maghimo og balaod nga ang musulod sa kaminyoon muagi og psychological exam to determine unsa ang imong disorder. Diba naamantay kami musod mi seminaryo patikon man mi og kanang psychological exam. 12 exams, battery of examination. Nga naman ang magminyo nga ego raman upakita og kanang kamatuoran nga 18 years old na ko, nanaw kay parents consent na diretso man dayon. Uy. Unya, kulang og preparation. Ang pari andamon og 10 to 15 years. Ang maestra andamon 4 years. Ang abogado andamon almost 10 years pud siguro. Ang doktor andamon 10 years pud siguro. Ang uban nga mga kurso andamon la kunya ang kaminyoon usa ka adlaw, duha ka adlaw. Grabe kayo kadak dako ang discrepancy. Unya, we expect them to live their commitment lifetime. Kung doon ay problema, ang balaod sa divorce nga gihimo karon sa kanang atong nasod, magdiborsyo ko, naamang ko'y right to remarry. Una, kung ako ang problemado, dili man ang kaminyoon ang problemado, dili ang state of marriage. Kaya ang marriage as institution, dili problematic. Ako nga nisulod sa kaminyoon, mao'y problemado. Mura pananglitan, ang atong eskwelahan, naman na sa eskwelahan institusyon. Ako nga nagpa-enroll sa eskwelahan, ako'y problemado kay di man ko mosunod unsay palisiya sa eskwelahan. Unya tungod kay di ko kauyon sa palisiya sa eskwelahan, ato ning sunugon ning eskwelahan, ato ning gubon. Di maayo. Ako nga nisulod sa kaminyoon, ako mao'y mangandam og making myself ready to face the realities of marriage. Wala may perpekto nga marriage, apan ang marriage pwede nga matabangan nga ma-improve. So pagsulod, i-preparar ang tao. Kung saan man pag-preparar, sige sa gobyerno, o sa kaadlaw sigurong seminar sa PAPCOM. Sa simbahan, siguro o sa nga duha kaadlaw nga pre-K na seminar. And then you expect them to live lifetime commitment? Kuwang. Una tungod kay problemado pag-abot sa kaminyon, pagsulod na sa kaminyon, na problema sila, gub-on na to ang kaminyon. Imbes nga tabangan nimo ang person nga matabangan siya pagsabot siyang kaugalingon kay kanang mga problema sa kaminyon pag-abot sa sulod, psycho-emotional relational problems na kay problema kani adto unya karon nga dako na ka diha pa na mo tumaw, labi na katong mo edad na og kanang mga 35, 40, mo na ang kitog midlife crisis. So dili tungod kay nagka-crisis ako, bungkagon ang institution of marriage. Mo na unang gisampaw sa giunsang unang nga gisampaw nato ang Dios. Sampawhon na to ang Dios, basi kita may mga tumbaan ni inigtampaw na to. Iyon ang Ginoo, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Apan ang tao karon naningkamot nga bungkagon ang gihiusa sa Dios. Kunya ingon nga sa tibuok kalibutan, kita na lang sa Pilipinas ug ang Vatican maoy walay divorce. Unya kung kitay way divorce, ug sundog-sundog detas uban. Moingon bitaw manaway bitaw ta kanang very western naman atong sinuloban karon. Labi to mga babae o mga lalaki nga ang short pinapuok. O sa inyong ingon, manaway bayaday mo. Sak ning igot-igot ng mikitan. Unya karon kami niyo na gyud mismo may bungkagon. Niya ang mga tao okay ra. Wa ta kahibaw ang una natong gisampaw ang Dios. But ipasabot nga kining divorce law o atong pamalandungan
dili pagtahod sa Dios. Unya giingon sa divorce law, basa mo ko sa balaod sa divorce, naingon siya nga, giingon dito nga marriage is still the foundation of family. Gi-recognize gyapon nga marriage is the foundation of the family. Take note sa Constitution o sa Family Code of the Philippines, dunay one word nga giomit sa balaod, and this makes marriage breakable. Sa Constitution manggod sa Article 15 sa Constitution Section 2, marriage is inviolable institution, social institution. Inviolable. Gitwagtang na siya nga word pag-abot sa divorce law version sa Kongreso. Sa Family Code, ang marriage is inviolable. Dili pwedeng bungkagon, di pwedeng pasipadan. Pag-abot sa version sa divorce law, marriage is the foundation of family, pero giwagtang ang inviolable. Sabot ipasabot, tinuod nga ang kaminyoon pundasyon sa pamilya, pero pwedeng bungkagon. Mao na kung di ta magbasa sa technicality sa mga balaod, malipat man ta. Pero kung mabasa ta giun sa pag-wording, di makabantay ta nga, something wrong in this law. Kay sa Constitution, the highest law of the land, gibungkag na daan. Ikaduha nga gisampaw sa danang divorce law, ang atong Constitution of the Philippines. Kaya ang Constitution of the Philippines nag-ingon, marriage is inviolable social institution, the foundation of families. Sa divorce law, giingon lang, ang marriage is foundation of the family, apan giwagtang ang inviolable. So, mo na maigsoon atong iampo yun ng atong mga magbabalaod nga sila untana malamdagan og magpabilin ang ilang pagtuos Ginoo. Kay kung mawad-an na pagtuos Ginoo, anything God has instituted, we want to destroy. Manindog kita og atong ipadangat sa Ginoo nga atong mga panghaliya.